Nagdesisyon ang mga miyembro ng House Committee on Justice na huwag nang buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng Bureau of Internal Revenue BIR records na mag-asawang Vice President Sara Duterte at abogadong si Mans Carpio. Para po sa ilang kongresista na bumoto pabor sa pagbubukas ng kahon dito po sa sinasagawang impeachment proceedings kay VP Sara, hindi ito labag sa batas at may mandato silang gawin ito sa ilalim ng konstitusyon. Habang ang iba naman ay piniling maging maingat ngayon at ipaubay na lang sa Senado na magsisilbing impeachment court ang nasabi pong unboxing. At kasabay niyan, ibinunyag naman ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte na nagtatawag na umano ng kongresista ang mga staff ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos para bumoto pabor sa impeachment ng kanyang kapatid kapalit ng pondo para sa kanilang proyekto sa kanilang distrito. Kunin natin ang report ni Eden Santos. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. Hindi nagtagumpay ang House Committee on Justice na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Natalo kasi sa botohan ng komite matapos tutulan ng mayorya ng miyembro nito ang unboxing ng kahon na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte habang 6 lang ang pabor. Ang kahon ay isinumite noong April 22, 2026 ng Bureau of Internal Revenue o BIR batay sa sabpina ng komite kaugnay ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Naging kapuna-punang pagtutol ng mga kongresistang kaalyado mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buksan ang kahon. Kabilang sa mga ito sina Congressman Benny Abante at Joel Chua, House Deputy Speaker Janet Garin, gayon din si Laguna Representative Maria Rene Ann Matibag na misis ni NBI Director Nelvin Matibag na isa sa resource person sa impeachment complaints. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon. In this line, Madam Chair, gustuhin man natin, this is not within the ambit of the Committee on Justice. I respect the brilliant legal minds. Ako po ay hindi abogado, kaya ako ay kailangang manigurado na hindi tayo magkamali. Dahil ang isang pagkakamali ay pwedeng mabasura ang lahat ng pinaghirapan ng komitibang ito. Ako po ay i-reserve ko po ito for purposes of determination of probable cause. Tayo po ay pupunta sa hakbang ng pag-iingat. Huwag na po sana natin ipilit na buksan ang mahiwagang box na ito, Madam Chair. Taliwas naman sa inaasahan ng komite, pabor si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na buksan ang kahon. Pero may hamon at babala ito. So I dare the committee to open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naaayon sa batas. Una rito ay pinagpaliban ang unboxing ng kahon matapos na igiit ni BIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza na maaari itong buksan kung ang dahilan ay in aid of legislation. Nakasaad sa Section 71 ng National Internal Revenue Code of the Philippines o NIRC na inamyendahan ng RA 10021 ang pamamahala sa pagpapanatili, pagiging confidential at inspeksyon ng mga income tax return. Bago ang pagboto
boto sa pagbubukas o hindi ng kahon. Todo depensa ang House Committee on Justice sa ginawang pagbusisi sa mga statement of assets, liabilities, and net worth o SALN, bank transactions at mga negosyo ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na impeachment proceedings. Naging ugat kasi ito ng pagsasampa ng kasong kriminal ng Mr. ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio sa Quezon City Prosecutor's Office laban kay Luistro at ilan pang kongresista. Gayon din sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council dahil sa pagbuklat at pagsasapubliko ng mga dokumento na sinasabing sakop ng Bank Secrecy Law, Data Privacy at Anti-Money Laundering Law. Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. Sa harap naman ng umano'y pagiging desidido ng komite na i-impeach si VP Sara, kinumpirma ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang ulat na nagtatawag na ng mga kongresista ang mga staff ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos para bumoto sa impeachment ng kanyang kapatid. Banta raw ng batang Marcos ay tatanggalan ng budget para sa iba't ibang proyekto sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA ang distrito ng mga ito. Idiniinig ko ang Pulong na malinaw ang tahasang pamimilit sa mga kongresista sa ilalim ng Marcos administration. Dagdag pa niya na ang national budget ay hindi dapat gamiting sandata o panakot. Ang taong bayan anyang pinaparusahan dahil sa ambisyon ng administrasyon. Matapang na sinabi ni Kong Pulong na hindi sila uurong at hindi sila matatakot, sa halip ay maninindigan hindi para sa politika, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.